of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When you're down and troubled and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When you're down in trouble and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. And we will stand secure. And we will stand secure. Good morning, Good Jesus! morning, Jesus! Ayan. Magandang Martes, Ay. mga kapatid. No? Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa umagang ito na muli tayo ay sama-sama ngayon sa ating Good Morning, Jesus. Good morning, Jesus. Pastor Simple. Yan, thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Pwede po bang ang lahat ng masay magsabi ng praise the Lord? Praise the Lord. Yan, tenyo, sasaya ha. Ang lahat ng masay magsabi ng hallelujah. Hallelujah. Ang lahat ng masay magsabi ng amen. Naku, dito sa amin sa loob, parang ang dami-dami. Di ba? Talaga naman po, puno ho ang upuan pag dumating kayo. 50,000. Yeah, kaya binabati po namin, binabati ko po yung aming mga prayer meeting natin dyan sa mga pinupuntahan namin. Yes. Lalo-lalo na po dyan po sa mga kapatid ko sa parte po ng Tanay, Hala-hala, dyan po sa may Pililya. Yan, salamat po kay Lord at alam ko na
yung mga kapatid ko po ay patuloy na lumalapit kay Lord, unti-unti po, di ba? Hindi naman ho biglaan. At ganoon din po yung aming mga kapatid dyan po sa lugar po ng Batangas. Kumusta po sa inyo lahat dyan? Malapit na po ang Pasko. Pagkabuhay. Malapit na ang Pasko. Pasko ng pagkabuhay. Yan. At ganoon din po sa mga pinupuntahan namin prayer meeting dito po sa Manila. Salamat po. At ganoon din po sa ating mga prayer meeting dyan sa, simulan natin sa North. Yes. Yan. Diyan po, pag sinabi yung North, yan, lahat na po ng North. Lahat na po. Baka may makalimutan pa eh. Binabati ko rin yung aking assigned outreach ngayon sa Nueva Ecija, Pastor Simple. Simulan natin sa mga kapatiran sa Cabiao. Ayan. Sila Sister Lynn Cabrera, Nanay Baby Cabrera. Ayan. Tapos, siyempre, kila Nanay Dami. Ayan, sa ating San Antonio, Hulo, Nueva Ecija. Sila Nanay Dami, Nanay Sita, Tatay Tony. Kailan mo si Tatay Tony? Okay. Yung ating magaling na mag-gitara, magaling magaling mag-gitara. kumanta. Ang kanyang paboritong kanta natin, alam mo ano? Kay buti mo. Yeah. Ari Tony. Tapos sa ating mga kapatiran sa Kabanatuan, yan, Sister Mercy, Sister Alois, Sister Irene, Sister Gemma, yan yung ating mga kapatiran sa Kabanatuan. At syempre, sa ating mga kapatid sa Bungabong, Nueva Ecija. Madami kang uwing Kila Nanay Del, kila Kapitana Joby, kila Kagawad Hubita, kila Kagawad Pinky, sa ating mga kapatiran dyan. At salamat palagian sa pagpapala ng sibuyas. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At syempre, welcome din sa aking mga kapatiran dyan sa last week, galing ako sa Tarlac. Yan. Sa mga ating kapatiran sa Paniki, at sa Kuyapo, at sa Kapas. Ayan sila Brother Jay, Sister Vicky, Brother Greg, Sister Monica, Sister Esther. Kailan mo si Esther? Kabisado yun, oo, Sister Esther, makakatuwa yung gift niya. Na pati mga birthday ng mga marinig worker. lamang niya ang inyong boses, alam ko sino ka. Pati yung Mga birthday. Kaya good morning, Jesus. Sa ating mga kapatiran dyan sa Kuyapo, Nueva Ecija, at sa Paniki, Kapas, Tarlac. Good morning, Jesus. Yan, nakalimutan ko rin pala yung outreach ko sa Oo, pala. sa Bataan. Yun, Yan, kina oo. Brother Gary, Sister Marina, at sa mga kapatiran po natin dyan. At malapit ng, Malapit na mag-anniversary Yun. sa Zambales. anong date ba? Sa 26. Wow, lapit na. Itong 2 weeks from now. malapit na. At ganoon din kina Brother Mike sa Olongapo, Brother Mike Nanay, Repotola, Ripotola. Nanay Flory. Yan, Nanay Flory. Yan, Tsaka kamusta si na po Sister, kayo? si Sister, pangalan ng kapatid ni Brother Rin, nasa abroad. Si Kumare. Nona. Nona. Yan. Sister Nona. Yan, Maring thank you, Nona. Lord po. Alam kong naghahanda na po yung ating mga kapatid dyan sa Zambales para sa ating anniversary. Yan, good morning po. Ayan, good morning Jesus din kay Sister Bell Rose Katabay. Saan niya ba siya? Nasa ano yan? Ah, Saan ba yun? New Zealand. New Zealand. Ang bansang maraming Maraming baka. baka. Ba't nga ang daming baka doon? Parang yung kanilang grass yata doon. Talagang Oo, yung dam. maganda mga eh. nila. Oo. Marami raw gata sabi ka. Fresh. Fresh na gatas. Oo. Maraming halaman. Kaya, pag maraming halaman, maraming kakain. Oo, Na baka. parang bulubundukin yata ang New Zealand, no? Kaya maraming mga ganun nga, mga nag-aalaga ng baka. Okay. Tayo muna magkaroon ng panalangin sa Panginoon, Pastor Simple. Yeah, sige po. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakila po namin, Diyos, una sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat muli sa panibagong umaga. Salamat po, Lord, na lagi pong naandyan ang inyong biyaya sa amin araw-araw, na paggising pa lang namin, Lord. Katulad ng inyong sinabi sa awit 127, na sa bawat paggising po namin, Lord, na nakahanda na po yung pagpapalang para sa amin. At yan po yung unang-una, yung buhay, yung lakas ng katawan na ibinibigay po sa amin. At Panginoon, muli po sa araw na ito, pangunahan po ninyo kami. Kami po ni Minister Ermen, na gagamitin po ninyo. Kayo po ang magbigay ng karunungan sa amin. At higit po sa lahat,
Ganon din po sa aming mga kapatid na ngayon po ay nasa biyahe. Ang iba po ay nasa kanya-kanyang tahanan, Lord. Alam po namin na sa araw na ito, sa umagang ito, ang mapapakinggan po namin sa umagang ito ay magdadala para madagdagan pa po yung aming paglago sa aming pag-aaral sa pamamagitan ng inyong mga salita. Gamitin po ninyo kami sa umagang ito, maluwalhati at matakila po ang inyong pangalan. Salamat po. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Yan. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ngayong umaga, meron muna kaming handog na awit para sa ating Panginoon. Yan. Tayo bang lahat ay nasisiyahan sa buhay natin ngayon? Amen. Thank you, Lord. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Napako siya sa krus dahil sa tao. Namatay siya para sa iyo. Pag-ibig niya'y wagas, hindi kumukupas, kaya't purihin siya. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Praise the Lord. Napako siya sa krus dahil sa tao, dahil sa atin. Thank you, Lord. Ngayon po ating munang basahin itong ating memory verse of the week. Matthew chapter 8, verse 17 sa New King James Version. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself took our infirmities and bore our sicknesses. Tagalog, Pastor Simple. Sa Tagalog naman po, sa Matthew 8:17, ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman. Amen, amen. Yan ang isang prophecy ni Prophet Isaiah na nagkaroon ng katuparan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Anong araw ngayon, Pastor Simple? Tuesday. Martes. Kahapon Martes ay Santo. Lunes Santo. So, itong ating week, mga kapatid, tawag nga dyan, Semana Santa. Ano pa ba tawag dyan? Holy Week. Holy Week. Quaresma, Lenten Week. Ayan. At nga pala mga kapatid, abangan nyo sa bukas. Mag-i-start na. Simula rin ating Lenten presentation na opo, wala po palang Bible study bukas. Magsisimula ng gabi, ng Wednesday. Ang ating pong bukas na GMJ ay anong oras, Sister Jam? Morning, mga kapatid, morning. 8:15 start. Oo, maaga po tayo. Baka mag-online tayo sa ating GMJ gabi. Replay na lang yon, replay na lang. Replay na lang yun. Mas maganda yung mismong unang balsada pa lamang ating kagad mapanood, mga kapatid. Yung Kung sa pelikula, hindi pa pagod ang bida. pag-replay na. Pag-replay, pagod na yun eh. Nga pala, no? Oo. Dapat live. So maganda bukas, mga kapatid, no? Ang ating GMJ ay
alas 8:15 ng umaga. Hindi po yung time ng ating regular Bible study. Praise the Lord. So sabi ko nga, this week is a Lenten week, no? At itong ating tinatalakay mula pa kahapon ay isang napakagandang pag-aaral, pagpapaliwanag sa ating mga nasa Panginoon, yung pagpapalang dulot sa atin ng mahal na araw. At yung bang pagbubukas isip sa atin ng kahalagahan ng selebrasyon ng gantong week. Kasi nga, kung sabi nga, kung mayroong araw ng kapanganakan, yung Christmas, ito rin, meron ding araw ng pagkabuhay. No? Kaya nga dalawang Pasko natin mga Kristiyano eh. Pasko ng kapanganakan, tsaka Pasko ng pagkabuhay. No? At itong Pasko ng pagkabuhay, itong Easter Sunday na magaganap, ay isang napakagandang katibayan niyan, mga kapatid, ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So ngayon mga kapatid, atin nagsisimulan, no? Yung ating pag-aaral. Nais ko nang basahin muna yung ating mensahe, mga kapatid, dito po sa unang Korinto. 1 Corinthians 1, chapter 18. Unang Korinto, Kabanata 1, talatang 18. Nakasaad po dito mga kapatid, no? For the message about Christ's death on the cross is nonsense to those who are being lost. But for us who are being saved, it is God's power. Napakaganda, Pastor Simple, no? Sabi nga, for the message about Christ's death on the cross is nonsense to those who are lost, being lost. But for us, we Christians, but for us who are being saved, it is God's power. Tunay, no? Kaya nga napakaganda nung tayo mayroon laging ganitong pag-aaral tuwing Lenten week. Kasi napapaglalim pa natin yung ating kaalaman, pang-unawa, katotohanan, no? Pagdating sa pag-observe ng gantong week, Semana Santa. Ako na lang halimbawa. Dati, sa akin dating buhay, pag ganitong mahal na araw, ang aming preparation, kasi meron sa aming tindahan sa bahay namin eh. Sabi namin, daddy ko, magmamahal na araw na. Magsasara yan si Paras, si pangalan ng tindahan, Paras Store eh. Magsasara yan si Paras. Siyempre, pagkasarado tindahan, wala tayong mabibiling ano. Kaya agahan natin ang bili. Sipin niyo yung preparation for Holy Week. Di ba? At marami pang ibang practices na akala natin, di po ba, okay yung mga ganon. Pero purihin niya ang Panginoon sa mga salita niya, sa kapahayagan ng kanyang salita, sa katotohanan na nagpapalaya sa atin. Salamat sa Panginoon na ating ngayong naunawaan ng kahalagahan, biyayang dulot ng pag-observe, pag-celebrate ng Lenten season. Yung word na Lent, mga kapatid, yung word na Lent, ang Greek word nga ng Lent is Sarakosti. Sarakosti. Which means 40th. Yan, yung pala yung word na Lent, L-E-N-T. In Greek word is Sarakosti, which means 40th or 40, mga kapatid. Kaya nga ang Lenten season, mga kapatid, it is a 40 days, sabi nga based on Jesus' temptation in the desert for 40 days sa Matthew 4, 1-11, mga kapatid. Yan yun. It is based on Jesus' temptation in the desert for 40 days. The 40 days before Easter, ito mahalaga. The 40 days before Easter
is a preparation time for, as we know, mga kapatid, yung Lenten week. Kasi ang totoo, ang climax talaga, ang highlight ng Lenten season is the Easter Sunday. Yung Pasko ng pagkabuhay. Pero bago dumating doon, meron tayong tinatawag na preparation for that week, mga kapatid, yung Christ Resurrection. Lent is a important period in the church calendar. It is a 40-day period in preparation for Easter. Yan, di ba? It is penitential period of fasting, prayer, and charity or almsgiving. Kaya nga, di mo sinasabi natin, pagka ganitong season, ang daming bumabait. Ang daming magiging giver. No? Pero dapat pala, hindi lang tuwing Lenten week. No? Pero ito nga, maganda nito mga kapatid, nagagamit din ng Lenten season, ng mga kapatid, para sa karoon tayo ng time to fast, time to pray, and time for charity. And all these aspects are geared toward following Christ. Lahat yan ay nakasentro, nakatuon sa ating pagsunod sa ating Panginoon. It is a time of solemn observance of the death and resurrection of Jesus Christ. Yan, mga kapatid. Diyan nakatuon na, mga kapatid, dyan. A time of solemn observance of the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. And it invites us to make our minds and hearts ready for remembering Jesus' life, His death, and His resurrection. Kaya talagang napakaganda, mga kapatid, na ating maunawaan ang kagandahan in observing, celebrating this time of season, Lenten week or Lenten season. For us Christians, it is a period or time of celebration. Saan? For the finished work of Christ. Yan pala, tayo mga nasa Panginoon. Ito yung period, mga kapatid, panahon, na talagang tayo ay magdiwang. Saan? Sa ginampanan, sa tinapos na misyon ng ating Panginoon sa cross. Kaya nga, Lenten season is a time or period of celebration. Magdiwang tayo, magpuri sa Panginoon, magdiwang talaga sa ginawa, tinapos na misyon na kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Although sometimes, alam natin ngayon, tayo sa Pilipinas, pag Lenten season, kasama outing season eh. Hindi masama pero ito dapat na tayo masentro. A time of celebration for the finished work of Christ. Yan ang period of celebration sa ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kasi nga mga kapatid, marami tayong naging tagumpay. Mga kapatid, victory is ours, mga kapatid, sa naganap, sa ginampanan, sa ginawa, sa finished work ng ating Panginoong Hesukristo. So ganyan pala kahalaga, mga kapatid, na we must observe, remember itong gatong season, itong Lenten season. At mayroon ako mga nakita, mga kapatid, dito, no, na mga symbols, mga symbols ba ng Lenten week or ng Lenten season. No? Una, yung ashes. Ano ba sa Tagalog ashes? Abo. Naalala ko yung awit ni Rico J. Puno. Nagmula sa lupa, magbabalik ng kusa, ang buhay mo'y sa lupa nagmula. Yan, isang magandang symbols yan ng Lent na tayo nire-remind na tayo ay galing dyan at magbabalik dyan
sa chapter 2 ng Genesis, verse 7, and chapter 3, verse 19. That the ashes reminds us of the creation story, that we are made of dust. It also symbolizes our human mortality. Sabihin, ang tao may hangganan, mga kapatid. Sabi nga nagmula sa lupa, magbabalik ng kusa. So it symbolizes our human mortality and our need for forgiveness, humility, and purification for our sin. Talagang ang tao, wala. Kinakailangan niya, mga kapatid, talaga ang kapatawaran, kababaang loob, mga kapatid, at ay pagdalisay, mga paglilinis, remission, mga kapatid, ng ating mga kasalanan. So napakaganda palang symbol yung ashes, no? At nga sa ibang, diba, sa Catholic, meron yan yung natawag na Ash Wednesday, no? Na may mga abo na nilalagay sa kanilang mga forehead. It reminds us, mga kapatid, na tayo ay galing sa ash. And doon ka rin babalik, mga kapatid, no? And also, ashes is our vulnerability before God. That we are dust, and unto dust we shall return. Yan, mahalaga pala yung mga kapatid na mga symbol. Yung ash. Ano pa? Ano ba ang color ng lent? Pastor Simple, kung yung mapansin. Yan, purple. Spell purple. Violet na lang. Violet na lang. So, ang color pala ng lent is purple, mga kapatid, or violet. The color of lent is violet or purple. It signifies, ito maganda, it signifies humility, willingness to repent, and mourning, yung pagdalamhati, di po umaga, mourning for our sins and suffering with Jesus. Ang mamiligaya, alam ko to favorite color eh. Diba? Yung purple. Ang ganda pala ng meaning ng color purple. Tsaka yung palang color ng lent, mga kapatid, no? Signifies humility, willingness to repent, napakaganda, and mourning for our sins and suffering with Jesus. Napakaganda. Another symbols of Lent, itong naganap sa ating Panginoon sa Matthew 4. Masabi nung siya tinatempt, yung tungkol sa bato. Yan. Stones are also symbols of Lent, mga kapatid. It reminds us of Jesus' experience in the desert for 40 days and being tempted by the devil. So Jesus was tempted by the devil to change stones into bread, but remained steadfast and overcame the temptation. So the stone symbolizes austerity, vigor, desolation, misery, and sadness. Negative tsaka positive pala ang symbol ng mga bato, mga kapatid, no? Another symbols of Lent is popular to, yung fish. Yan, di ba? Sa mga, usual sa mga Christians, meron yan. Sa bahay, sa mga sasakyan, meron silang mga ganong mga sticker, emblem, na fish, mga kapatid. The fish reminds us of fasting and abstinence. Malamang dito nakuha yun, na anong araw ba yun? Bernes ba? Bernes. Na bawal mag-meat. So, yung malamang doon galing, mga kapatid yun, no? But the fish reminds us of abstinence and fasting. No? Pinakamaganda nga sa fasting, ano bang bagay na comfort sa'yo, medyo pwede mong skip muna. Kung nga ikaw ay nagse-cellphone 24 hours, gawin mo ng 4 hours. Mag-fasting sa kapatid, no? Another symbol ng Lent is incense. So, napakaganda. Itong incenso. Naalala ko tuloy nung nagkaroon tayong topic nung The Gifts of the Magi. Nung nasa San Pablo ko noon, kami ng incense, no? So, aming pinausok yun. Nilagyan ko ng uling, tapos nilagay ko yung myrrh, tsaka incense. Wow!
para ka nasa langit eh. Kasi napuno ng napuno ng incense yung So yun ang incense mga kapatid, no? Incense it is a symbol of prayer. Sabi sa Psalms 141 verse 2, "Let my prayer come like incense before you." Yung pala mga kapatid, no? Yung symbol ng incense. Ito is papanalangin, na nagmahalimuyak, pataas, patungo sa trono ng Panginoon. Another symbols of Lent is thorns. Alam natin yan. Yung mga tinik, mga kapatid, it reminds us of physical suffering, loneliness, and injustices in this world. Yan, naganap yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. And lastly, atong ating pag-aaralan ngayon, na symbols of Lent, is the cross. Ayan, mga kapatid. The cross noong unang panahon kasi mga kapatid, kayong mapupunan kayo mga kapatid, mga Kristiyano ngayon, kapag nagpe-pendant, anong favorite nilang pendant? Cross. Naroon yung kanilang, hindi man pagiging mayabang, naroon yung kanilang magiging proud na as a Christian, napakagandang i-pendant yung cross. Pero noong ancient time, wala kang makitang pendant na cross. Mga kapatid, ang usually pinipendant, lalo ng mga Lord Warrior, yung mga pinagputulan ng mga ulo, ng mga natalo nilang mga tribe. Doon na kanilang pagiging proud, na kanilang pinipendant, kinukwintas sa kanilang mga leeg. Walang nagpependant noong unang panahon ng cross. Kasi nga, noong unang panahon mga kapatid, cross was an ancient civil and military punishment. Sa ating kapanahunan, pwedeng yan yung lethal weapon, yung lethal injection, silya elektrika. Yan yun mga kapatid, unang panahon, ang krus. Ginagamit noon yan. A civil and military punishment. Yung naalala ko nung napagera sila Samuel at kanyang mga anak. Natalo sila Samuel, sila Saul, sa 1 Samuel 31. Sila napagera, sila Saul, kasama yung mga anak niya. Natalo sila. At napatay si Saul, pati kanyang mga anak, pati kanyang mga armies. Ginawa ng mga Pilisteo, pinagtatagay yung kanilang mga heads at nilagay lahat sa pole. At yung bangkay nga ni Saul ay isinabit sa cross. Kaya noong unang panahon, sa kanila hindi maganda mga kapatid. Cross is an instrument for humiliation. Kung gusto mong payain ng kaaway mong tribo noong unang panahon, pag napatay mo yan, sinasabit yan mga kapatid sa krus. An instrument for humiliation, persons connected as enemy of the state. Naku. Pagka nasintensya kang guilty na kalaban ka ng lipunan, ang punishment mo, pinapako ka sa krus. It is an ancient execution. Kamukha ng stoning yung stoning of death, ginawa kay Esteban, di ba? Pinatay sa pagbato. Yun ang mga pamamaraan. Ano pa? Hanging on the tree. Kasama yung pagpapapako sa krus, mga kapatid. These are allowed. Then they bury the body on that day. So ganoon noong unang panahon ang tingin pa ng tao sa cross. Kaya medyo hindi nila appreciated, mga kapatid, ang cross. Ngunit, ngayon, ito nga'y napakaganda na. Tigumanda, naging meaningful ang cross sa ating kapanahunan nung ito ay ginamit na sa ating Panginoong Jesucristo, especially po sa ating mga believer. Sabi nga ngayon, the cross symbolizes victory over death and salvation for our sins. Yan. Kaya ngayon tayo mga Kristiyano, di ba? Ating mga pendant, yung mga t-shirt natin, may mga print yan na cross. We are proud. Kasi alam natin ngayon mga kapatid, ang kagandahan yung spiritual meaning, significance, importance ngayon sa ating buhay ng cross, especially the cross of Christ. Actually, noong unang panahon, iba-iba ang cross Yung ginamit sa ating Panginoon na cross, tawag doon, Latin cross, yung ganon.
Meron pang cross noon na ginagamit, yung letter X. Tawag yata dyan parang St. Andrew cross. At yung kay Peter, yung inverted cross, di po ba? So maraming unang-unang panahon na ginagamit mga kapatid na uri ng cross. Pero sa Panginoon, ang ginamit nga yung Latin cross. So napakahalaga sa ating mga kapatid ngayon yan. No? At yun nga ating pagtalakay ngayon. Yung mga kahalagahan, importance, significance mga kapatid ng cross. Ngayon, gusto kong balikan mga kapatid itong ating mensahe. Ito napakahalaga. Sabi sa 1 Corinthians 1:18, "For the message about Christ's death on the cross is nonsense sa mga being lost. But for us atin, who are being saved, it is God's power." Ibig sabihin mga kapatid, ngayon sa ating buhay, ang cross ay merong mensahe. It has its own message. Mga kapatid, may mensaheng gustong ipaabot sa atin ang cross. Alam niyo kung ano mga kapatid, ang mensahe ng cross? The finished work of Christ. Yan. Ang ating dapat maunawaan, mga ating buhay ngayon. Yan ang mensahe ng krus, mga kapatid. Na talagang ito'y pagpapakita ng ginampanan na misyon ng ating Panginoon. The finished work of Christ. Naalala yung Panginoon bago mamatay? Siya po'y nakabayubay sa krus, di ba? Ano sinabi ng Panginoon bago siya mamatay? Tetelestai. Tetelestai. Which means, it is finished. Ginampanan na niya ang pinagagawa sa kanya ng Diyos. The finished work of Christ. Yan ang pinakamaganda, pinakamahalaga, pinakamanghamang mensahe ng cross. The finished work of Christ. At alam nyo, sa finished work of Christ, hindi naman ang Panginoong Jesucristo ang nakinabang ang nag-benefit. Mga kapatid, tayo. Kaya nga dapat yung message of cross, naku, talagang tanggapin mo yan as God's power. Kapangyarihan yan ng Diyos. Dapat ganun mo tatanggapin ang mensahe ng cross. Yung the finished work of Christ. Tetelestai. It is finished. Kaya napakahalaga mga kapatid nito. Para ba para ba ating ma-observe, para ating ma-celebrate ang Lenten season not only traditionally but also pinakamahalaga spiritually. Kasi totoo minsan, di po ba? We celebrate Lenten season traditionally. Traditionally. Yung nakagawi ang tradisyon, mga kapatid. Meron ka ba mga alam na tradition, Pastor Simple, na mga ating mga ginagawa noon na tradition in observing the Lenten week? Sa amin, yun nga, parang sabi mo kanina, pagka Thursday pa lang, Wednesday, naghahanda na. Kasi kami may mga alaga kaming hayop, yung mga baka, ganon. Bago dumating dapat pagdating ng alas 3 ng tanghali ng Huwebes, wala na kaming gagawin. Hindi na kami magtataga. Hindi na kami mangungumpay, hindi na kami magtatrabaho dahil bawal. At ang sabi, pag halimbawa, nagtaga kami at nasugatan, hindi na raw gagaling. Yeah, dahil ang sabi, patay daw ang Diyos. Yan ang isang tradition of Lent. Ano pa ba? Yung minsan, bawal mag-iingay. Di ba? Bawal maglalakas ng radyo. Bawal magpatugtog ng ganyan. Mga kapatid, di ba? Yan ang ating mga traditional na At ito naman, hindi naman masama ito, pero actually, minsan nagiging traditional lang. Masabi na lang na ginampanan yung pabasa. Diba? Yung pabasa, yung bisita iglesia, hindi mo masama yan. Pero kapag ang way natin is more on traditional way,
mas mainam na we must observe, we must celebrate Lenten season spiritually. The message of the cross is the finished work of Christ. At ito mga kapatid, tinan natin. Ano ba ang finished work of Christ? Ano ba nakapaloob mga kapatid sa ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo? Una-una mga kapatid, isa sa finished work of Christ, yung word na propitiation. Yan, napakahalaga mga kapatid niyan. Sa Hebrews 9:28. Propitiation mga kapatid is an offering whatever will turn away God's anger. Yan, isang napakagandang finished work of Christ. Inihandog, mga kapatid, ng Panginoon ang kanyang buhay as a peace offering to God. Kasi totoo, sabi nga po, sin arouses God's anger. Ano ba sa Tagalog arouses? Yung ba parang sa kumukulong tubig? Ganun. Sin arouses God's anger, mga kapatid. Para kung gusto mong galitin ng Panginoon, yan, huwag kang huminto sa paggawa ng kasalanan. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. Ayan, thank you, Lord. Pasensya na mga kapatid sa ating technical problem. Ganun po talaga ang live, mga kapatid. Thank you, Lord po. At salamat sa Panginoon din sa ating mga kapatiran na kasama natin. Yan, tayo po balik na, mga kapatid. Praise the Lord. Ngayon po, sa ating pagpapatuloy ng ating pagtalakay tungkol sa cross, the message of the cross is the finished work of Christ. Ano ang nakapaloob, mga kapatid, dito sa finished work of Christ? Number one nga, sabi ko, is a propitiation, mga kapatid. Propitiation is an offering whatever will turn away God's anger. Yan. Isang paghahandog ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo upang ma-appease, ma-avert, mawala ang galit ng Diyos sa tao. Because sin arouses God's anger. Sabi ko nga, para siyang tubig na kumukulo. Kumbaga, kumukulo ang dugo ng Diyos sa kasalanan ng tao, mga kapatid. Hindi po sa atin, sa kasalanan, mga kapatid, na ginagawa ng tao. So, ang ginawa ng Panginoon, isa sa finished work of Christ, is propitiation. Inihandog niya ang kanyang buhay to appease, to pacify the anger of God, mga kapatid. For us to be forgiven, mga kapatid. Kasi something must be done to do away God's anger. Kinakailangan talaga mayroong maganap, mga kapatid. May gawin ang ating Panginoon sa Kristo upang mapawi ang galit ng Diyos sa tao. And that is propitiation. An offering, whatever will turn away God's anger. It is a peace offering, mga kapatid. Napakaganda yan. Jesus' death on the cross brought about a process of propitiation. Yan, napakaganda. Ang kanyang kamatayan sa krus ay naghahagbigay, mga kapatid, dyan sa atin, mga kapatid, ng isang proseso na paghahandog ng kanyang buhay upang mapawi ang galit ng Diyos sa tao. A means o pamamaraan by which divine anger was prevented from sinners. Thank you, Lord. Talagang we are destined to suffer God's anger. Pero dahil nga sa proseso ng propitiation, paghandog ng buhay ng Panginoon sa krus, napawi ang galit ng Diyos sa atin. Yan isang pinakamagandang finished work ng ating Panginoon. Propitiation. Another, na work of Christ, finished work of Christ is redemption. Yan, mga kapatid, na tayo'y tinubos na. Ephesians 1:7-8, mga kapatid. We are redeemed by the blood of the Lamb. Mga kapatid. At alam natin, no? Sabi nga po, the payment of a price to secure a release was too high. Para bang saan yan eh? Typical na ehemplo sa pawn shop. May sangla, may tubos.
Tayong lahat ay nakasangla sa kasalanan. Kumbaga, another term kasi sa sangla is imprison. Slave, mga kapatid. Yan tayo dati. Ngunit sa pagtubos sa ating mga kapatid ng Panginoon, thank you Lord, tayo'y pinalaya. Tayo tinubos ng dugo ng kordero. He is the Lamb of God, mga kapatid, talaga na nag-redeem sa atin. Kaya nga, napakaganda no? Sabi nga na iba, bakit kinakailangan pang maging tao si Jesus? No? Alam nyo, mahalaga yun mga kapatid. Di ba? John chapter 1 verse 14. Si Jesus ang Word incarnate. God is Spirit. Di po ba? Pero sabi nga sa John 1:14, siya yung Word incarnate. Sa ang Diyos na manifested in flesh. God was manifested in flesh, mga kapatid. 1 Timothy 3:16. Siya yun, mga kapatid. Bakit naganap yun, mga kapatid? Kasi, totoo mga kapatid mahalaga na si Jesus, na ang Diyos ay magkatawang tao Naalala niyo nung time ng mga Israelites sa tabernakulo. Sa tabernacle, meron diyang tawag na the most holy place. At sa the most holy place, merong Holy of Holies. Doon nag-offer annually yung priest for the yearly annual sin ng mga Israelita, mga kapatid. At doon nag-shed ng mga blood ng mga animals, mga kapatid. Yung ganung practice ng mga Israelita sa pag-atone ng kanilang yearly annual sin is a foreshadow ng gaganapin ng ating Panginoong Kristo. Kung kaya't mahalaga, di ba, to atone the sin, kinakailangan ng shedding of the blood. Yun ang normal na kanilang ginagawa mga kapatid ng mga Israelita. Kinakailangan ng pagbububo ng dugo para mahugasan ang kasalanan ng bayang Israel. Foreshadow, mga kapatid yun, ng gaganapin ng ating Panginoong Kristo. Kung kaya't nung siya napako sa krus, nag-shed ang blood. Kasi, kung, diba sabi, God is Spirit Ang Spirit, walang flesh and blood. Paano magkakaroon ng shedding of the blood kung walang magkakatawang tao sa katauhan ng ating Panginoong Kristo? Kaya merong Diyos na bumaba, di ba? May flesh and blood at nag-shed ang blood niya upang tayo ay matubos. Ganun kahalaga mga kapatid. Yan ay pagpapatibay din na talaga ang Diyos ay 100% God and 100% man. At yun ang purpose, mga kapatid, para mayroong mag-shed ng blood. Kabayaran, katubusan sa ating mga kasalanan. Kaya nga alam kong ating isipin mga kapatid, hindi biro ang pinangtubos sa atin ng Diyos. Blood, ang kanyang dugo. Blood speaks of life, mga kapatid. Buhay ng Panginoon, kanyang dugo ang nagbubo para sa kabayaran, matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ginampanan ng Panginoon yan. Finished work of Christ yan, mga kapatid, na napakahalaga nating ino-observe, sineselebrate, mga kapatid, yung ginawa yan, na finished work ng ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, na finished work of Christ is justification. Na tayo ngayon ay pinawalang sala ng Diyos. We have been justified through the work of Christ. Ito maganda mga kapatid. Kaya yung ating pananalig sa Panginoong Jesucristo, napakaganda nun. Kasi dahil doon, tayo po'y napawalang sala, Romans 5:1. Tayo'y pinawalang sala ni Jesus sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yan ang ibinunga ng ating faith sa Kanya, na tayo'y pinawalang sala. We have been justified. Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid. Talagang siya lamang, mga kapatid. Our Lord Jesus Christ is our one and only justifier. His righteousness is freely given to us, mga kapatid. Romans 5:18. Nung tayo tumanggap sa Panginoon Kristo, tinanggap natin ang katuwiran ng Diyos. Because Christ is the righteousness of God. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya pag tumingin ng Panginoon ang Diyos sa atin, justified tayo. We are righteous in the sight of God because of
our acceptance, our faith in our Lord Jesus Christ. Ginampanan ng ating Panginoon yan, mga kapatid. Kaya napakaganda ng mensahe ng cross. Ang mensahe niyan, yung finished work of Christ. Propitiation, justification, and redemption. Sabi nga sa ating binasa mensahe, no? Kung sa mga lost, nonsense yan, pero sa ating mga naligtas, it is God's power. Ephesians 1:19, mga kapatid, sabi rito, panghuli. At ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin, na mga nananalig sa Kanya, ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Thank you, Lord. Para sa ating mga kapatid, ang mensahe ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos. Tunay. Totoo, mga kapatid. Sa Psalms 8 verse 2, sabi doon, when I look into the creation, the work of your fingers, daliri lang mga kapatid, ang ginamit ng Panginoon sa paglikha sa lahat. Ngunit sa Psalm 77:15, tayo'y niredeem by God's mighty arm. Anong matibay? Daliri o braso? Mga kapatid, kapag gagawa ng isang bagay, pag daliri gagamitin mo, sabihin niyan, simpleng bagay lang yan. Ano ba ang gamit ng daliri? Ano ba? Ito tawag din sa pinakamaliit? Hinliliit. Ano gamit ng maliit na to? Pangkamot lang to. Walang ka-effort. Diba? Hindi ka pwedeng gumawa ng isang bagay na mabigat na ang gamit mo daliri lamang. Hindi ka pwedeng bumuhat ng timba. Hindi ka pwedeng magluto, maghiwa. Anything na merong effort, hindi pwedeng daliri. Kinakailangan mo ng braso. Kasi kinakailangan mo ng power, ng force. Ganyan ang kapangyarihan na ginamit ng Diyos to raise Jesus Christ from the dead. Mga kapatid, ito maganda. In the same power na ginamit ng Diyos to raise Him from the dead, ay the same power na binigay ng Panginoon sa mga nananalig sa Kanya. We possess, mga kapatid, God's power. Ganyan kaganda ang finished work of Christ. Yan ang mensahe ng krus. Nasaan na tayo, kung paano si Lord binuhay sa kapangyarihan ng Diyos, tayo rin, mga kapatid, ay buhay, binuhay, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Yan ang kagandahan, mga kapatid. Yan ang mensahe ng krus. Kaya purihin ng Panginoon, nawa, sabi nga, we must always observe, celebrate Lenten Week, Lenten Season, Holy Week, hindi sa traditional. Dapat spiritual, according to what the Scripture is saying to us. Upang ating lalong manamnam, malasap, ma-enjoy yung mga kamanghamangang bagay na tinapos na gawain ng Diyos para sa atin, hindi para sa Kanya. Kaya sabi sa ating mensahe, mga kapatid, sa mga saved, ito'y kapangyarihan ng Diyos na sumaatin. The finished work of Christ, the message of the cross. Amen, amen. Yan, sa pagpapatuloy, si Pastor Simple. Yan, thank you, Lord. Minister Ermed, dahil muna tayo sa ating may birthday ngayon. Yan. Sino nga ba yung ating mga kapatid na may kaarawan ngayon? Ayan, happy birthday po kay Sister April 15 to 18. Oo, kasi nga, simula bukas, ating wala na tayong pagbate, no? So, happy birthday sa ating kapatiran na magbe-birthday from April 15, 16, 17, and 18, 2025. Oh, yung muna 15. April 15, Sister Gina Uson at si Brother Ameng. Si Ameng, magbe-birthday pala si birthday. Ameng. Ameng. Yan, ng ating San Fabian. And also, Brother Paulo Lopez, anak ni Doc. And Sister Jan Cabilin. And also Sister Maricar Digitana ng ating San Pablo. And Sister Christina Manuntag. Baka ano to, no? Sister Letty. Thank you, Lord. Yan, sa ano naman po? 17. April 17, Brother 16 pala. Sister Jane Fenis, si Brother Ron Cruz, Sister Dominic Villanueva, anak ito ni Brother Sister Vera. At saka Sister Ricia Budes.
Ayan. April 17, Brother Eman Bartolome, Brother J.M. Garcia, Sister Angie Villavicencio, Brother Miko, si Miko, Cabral, anak ni Michael, Yomi, Sister Macor Aquino, and Sister Rona Rial. Sa April 18 naman po, Brother Lawrence Lalog. And Isa lang po, isa also, lang sa 18. oo, and also happy anniversary, April 15, Brother Johnny, Sister Ami Hernandez ng ating Kalawan Outreach. Ilang taon na ba, Sister Ami, Brother Johnny? And also, 16, Brother Jeyo and Sister Angel Pugay. si Gio, tsaka si Dalawang Angel. 16 Oo. pala, dalawang 16. Okay. And At also, si Brother Joseph and Sister Michelle Madla. Yan, anak po yan ni na Sister Peli Madla. Tapos, April 17, Brother Dennis and Sister Anrin Vito, ng ating Makati group. And also, outreach mo. sa April 18 po ay Brother Rene and Sister Judith Cruz. Nako, may birthday sila. Ano po yan? Saan nga ba? Tumana. 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 Kala ko Sambales. Happy birthday and happy anniversary mga kapatid. Happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Ayan, meron pa tayong mga announcement, Pastor Simple, no? Na itong ating binibuild ngayon na worship center sa Bulacan. Ayan. Na take part in building our new and bigger church worship center sa Bulacan. Ayan, thank you, Lord. At pangalawa, let us visit our YouTube channel, Compi Media. Ayan, thank you, Lord. Marami po doon mga naka-upload ng ating mga original music, video, yung ating mga video ng ating anniversary, Good Morning Jesus, yung ating mga Bible studies and fellowship. Doon nyo po siya mapapanood. At sa July po mga kapatid, magtatanggal na po si Facebook na mga live stream natin na mga luma na, older than 30 days. Kaya nililipat natin paunti-unti yung dating upload sa Facebook. Ayan. Thank you, Lord. Yan, thank you, Lord. Sige po, sa pagkapatuloy mga kapatid, basahin ko lang po yung word ni Lord dito po sa Colossus 2 verse 15. Yan, ganito naman po ang nasasaad. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Naku mga kapatid, talagang napakahalaga na pag-uusapan po natin yung tungkol sa krus. Dahil alam natin na tayong mga mananampalataya, nakita ho natin ang katotohanan. Kaya nga po yung aking isishare ngayon, tungkol pa rin po ito sa pagkapatuloy ng tinatawag na doctrine of the cross. Yung, katulad nga po yung karagdagan na nabanggit ni Minister Elmer kanina, sabi nga po, yung wastong katuruan ng krus, nung lumang panahon, ang krus po ay lugar na kung saan ipinapako ang mga taong gumagawa ng kasamaan, mga kriminal, para pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Yun po yun noong mga unang panahon. Pero sa panahon po natin ngayon mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ang krus ang pundasyon ng ating pananampalataya sa Diyos. Di po ba?
Yun po ang naging pundasyon ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po doon sa unang Korinto 15, verse 17, sabi po doon, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, no, yun, napakamaliwanag ng salita ng Diyos, na kung hindi muling binuhay si Kristo, wala daw pong katuturan yung ating pananampalataya. Ano pa po? Yung mga wastong katuruan tungkol sa krus. Ang wastong katuruan sa krus ay mga katuruan na nagbibigay diin sa kahalagahan at importansya ng kamatayan ni Jesus sa krus. Simple, katulad nga ng mga naisir ni Mr. Elmer kanina, napakamaliwanag na po. Ano pa? Ipinapahayag ng Doctrine of the Cross ang unang-una po yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. May kanta pa nga po dyan di ba? May kanta tayo dyan, Minister Elmer, yung kanta ng Mami. Pag-ibig ng Diyos ay kamangha-mangha. Ano pa, meron pa rin yung pangalawa, ang ipinapahayag po ng Doctrine of the Cross ang una, yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, yung kamangha-manghang grasya at biyaya ng Diyos. Naku, may paboritong kanta dito si Minister Ernie. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Kala ko you are there. You are there. Ano pa po? Sabi diyan, ang sakripisyo ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Di ba, alam po naman natin yan. Yung po, naganap po yan lahat yan. At ang Doctrine of the Cross ay may kapangyarihang magpabago ng buhay ng tao. Di ba parang tayo? Di ba kaya sabi nga yung binasa kaninang word sa 1 Corinthians 1:18, sa mga hindi nananampalataya, parang parang walang kwenta. Pero sa atin nung nananampalataya, naandun yung kapangyarihan, kaya nga po nabago yung buhay natin. Dahil pinaniwalaan natin. Ngayon, pag-usapan natin ng ano agad ang nasa isip natin kapag sinasabing cross. Di ba tayo po, pag tinanong tayo, pag nasabing cross, ano kaya yung agad nasa kaisipan natin? Minsan sinasabi agad nung iba, pag sinabing cross, pabigat yan. Di ba? Pero, ano ang sabi nung iba? Pasan ko ang daigdig. Pasan ko ang cross. Pero pag-usapan po natin yung mga ilang nakapaloob dyan. Ang cross ay simbolo po ito ng ating pananampalataya kay Kristo. Di po ba? Yung nabanggit nga ni Minister Elmer kanina, di ba? Yan ang mga ang cross ay simbolo ng ating pagkakakilanlan bilang Kristiyano. Di ba? Pag nakikita ng iba, ay Kristiyano yan. Di ba? Ano bang sinasabi ng iba? May krus kaya Kristiyano yan. Ang krus din po ay tagapagpaalaala ng pag-ibig ng Diyos. Simple, bakit tagapagpaalala ng pag-ibig ng Diyos? Diba? Sabi nga tayo dahil alam natin na doon ipinako yung ating Panginoong Kristo at pag-ibig nga po ito. At ang krus ay tagapagpaalaala ng paghahandog ng Diyos kay Kristo. Yung po, diba? Kaya nga tayo sa panahon natin mga kapatid ngayon, tayo pinagpala dyan. Dahil nga po pinaniwalaan natin yung katuruang ito. Simple minsan, pagka naman hindi naniniwala ang tao, para sa kanila, yun nga, parang walang halaga lang naman yan. Pero sa atin po, sabi nga, ang krus ay isang inspirasyon o nagbibigay sigla para sa paglilingkod natin sa Diyos. Di ba tayo, kaya lalo tayong, ang tawag yun, naliligayang maglingkod sa Diyos, pinakita natin yung ginawa ng ating Panginoong sa krus. Yan po ang nagdala sa atin dahil napatawad tayo sa kasalanan. At sa pamamagitan po ng sa ating pakikipagkapwa at sa pamumuhay sa ating pananampalataya. Di po ba? Yung pamumuhay natin sa pananampalataya bilang mga pinili ng Panginoon. Kaya nga po, balikan ko lang po yung Colossus 2:15. Ang sabi diyan, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Di po ba? Kaya pag binasa po natin itong talatang ito, hindi ba? Nakita ba niyo yon? Di ba? Pag nakakapanood tayo doon sa mga pelikula, yung mga binihag, mga nakaposas, hili-hilira silang, nabihag sila Ganon daw po ang kalagayan ng naganap sa ating Panginoong Kristo na siya ay mapako sa krus. Yung mga kaaway, ang sabi po doon ay parang mga bihag na ipinaparada. Ano pa po? Kaya nga dito po, may nakapalo po sa ating binasa, meron po ditong 3 bagay na ang naipanalo ni Jesus sa krus. 3 bagay po ang nakapaloob doon sa ating binasa. Unang-una, yung tinatawag na victory over evil.
Di ba? Bakit to? Ano po ito? Yung walang kapangyarihan ng kasamaan, sabi diyan, nilupig ni Jesus ang kapangyarihan ng sanlibutan. Kaya nga tayo ngayon, dahil nga sa ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus, natalo natin yung ano tawag diyan, yung nagtagumpay tayo sa masama. Di ba dati hindi natin matanggihan yung kasalanan, pero ngayon kayang-kaya nating tanggihan. Di ba? Dati sinasabi natin na, kaya nga minsan may kanta pa nga na ano ba yung kanta? Na sapagkat ako'y tao lamang. Di ba? May mga ibig sabihin pala yon. Pero tayo na mga Kristiyano, hindi pala natin sasabihin tao lang tayo. Bagaman tao tayo, pero binigyan tayo ni Lord ng kanyang kapangyarihan para labanan natin ang masama. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, minsan nga sinasabi pa ng iba, ay wala kang magagawa. Di ba pagdating sa kasalanan, ano ang sabi ng iba? Palay na nga ang lumalapit sa manok. Mais na nga ang lumalapit sa manok. Di ba? Kaya hindi matanggihan. Ay tandaan natin mga kapatid. Ano nga ang sabi? Natatanda ako nga na, hindi naman daw tayo manok. Di ba? Kaya kayang-kaya natin tanggihan yan. Amen. Kaya yun po ang nagawa ng ating Panginoong Kristo. Ano pa yung pinanano niya dyan? Yung triumph of God's love. Naku, mahalaga mga kapatid ito ha. Yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga pag binalikan natin ang John 3:16, na ito naman po'y paborito ng lahat. Ano ang nilalaman po ng John 3:16? Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi nga po, love conquers all. Ibig sabihin, no, pag sinabing nagagawa po ng yung pag-ibig, dati hindi tayo marunong magpatawad. Pero ngayon tayo nakapagpapatawad. Di ba kaya lagi po natin sinasabi, paano daw ho tayo makakapagpatawad? Ano ang example natin? Yung ginawa ng Panginoong Hesus, napako siya sa krus dahil sa tao. Di ba? Ano pa? Namatay siya para sa iyo. Di ba? Pag-ibig niya iwagas, hindi kumukupas. Purihin siya. Kaya't purihin siya. Talaga naman. Tingnan nyo talaga namang yung pag-ibig ng Diyos ha. Nagdadala talaga yan para makaawit tayo. Ano pa? Love is the greatest. Sabi diyan. Ano yan? Pinakamahalaga sa lahat. Yun nga po yung Hebreo 9 verse 28. Naku mga kapatid, salamat sa Diyos. At talaga namang ngayon, tayo ay natutong magmahal dahil sa ginawa ng ating Panginoong sa krus. Ano pa yung pangatlo? Doon sa ating binasa, yung salitang disarming power against evil. Tingnan po ninyo, ano ang nakalagay dyan? Natatandaan ba ninyo pag napapanood nyo yung pelikula ni Fernando Po? Bubunot pa lang ng baril, tanggal na yung mga bala. Diba? Ibig sabihin, no? Mabilis. Naku, ang sabi dito, yung disarming power against evil, sabi dyan, tinanggalan na ni Lord ng bala yung ating kaaway. Kaya lagi na tayong panalo. Ang kawawang cowboy, may baril, walang bala. Dahil inagaw na. Ibig sabihin, no, ganun pala. Ibig sabihin, no, tinanggalan na ng ating Panginoong Hesus, ng ano yan, dahil sa kanyang pagkapako sa krus, wala nang lakas yung kaaway natin. Di ba? Kaya nga lagi natin sinasabi, yung napag-aralan natin, ano ba yun? Sinasabing buntot na lang daw yung gumagalaw. Ibig sabihin, no, kung kanina, daliri, ito naman buntot lang ang gumagalaw. Ibig sabihin, mahina na. Yun nga po, kaya dapat mga Kristiyano, panghawakan natin mga kapatid yan. Kaya ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, panalo tayo. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, may problema tayo, may pagsubok tayong, tanda natin, tinanggalan na ng bala ng ating Panginoong Hesus. Yung kanyang ginawa. Kaya nga sabi, Jesus sacrifice made the evil forces. Ito nga po yung powerless. Tinanggalan talaga niya. Kaya salamat sa Panginoon na tayo ay ito po'y nagaganap sa buhay natin ngayon. Ang mga katuruan mula sa krus ay may kapangyarihan. Yun nga, yung binanggit kanina ni Minister Elmer. Ang mga katuruan mula sa krus ay may kapangyarihan para sa pagbabago ng pamumuhay ng mga tatanggap nito. Natatandaan ko, Minister Elmer, yung kaming napanood na pelikula, yung kay Jackie Chan. Meron doong isang bata pa lang siya, lagi na lamang siyang binubugbog. E di ngayon, naghangad siya na matuto siya ng judo yata ang tawag doon, yung may sipa, kung po, di ba? Parang Karate Kid yata yan, no? Karate Kid. Di ba ngayon? Karate Kid. Ibig sabi niya, nung bata, sabi kay Jackie Chan, gusto niyang mag-aral.
Dahil, sabi ni Jackie Chan, anong layon mo para gusto mong, bakit gusto mong mag-aral ng karate? Sabi nga inong bata, para patamaan ko sa puwit yung aking mga kalaban. Dahil lagi siyang binubugbog eh. Tapos ito na, dumating na yung, meron isang nakalaban na mayabang. Pero ang sabi sa kanya ng coach ng kalaban niya, sabi, patamaan mo sa binti, sa hita. Yun niya yung ginawa. Unang laban, yun niya, natalo siya. Pero yun, si P, nung una natalo siya. Pero dumating yung panahon na, si P, ganun ang gusto niya. Gusto niya talagang, yung parang sa kanyang, parang bumawi siya. Pero alam niyo po, ito na. Di sabi nga sa kanyang Jackie Chan, ano bang layunin mo para gusto mong lumaban? Yun nga sabi niya, para makabawi daw siya sa mga kalaban niya. Pero ito ang sabi sa kanya Jackie Chan. Ang sabi sa kanya, ganito ang gawin mo. Lalaban ka para maituro mo sa kanila ang tama. Yun ang sabi. Di yun ang ginawa niya. Alam niyo, pangalawang laban niya, di ang turo nga sa isipin na tinamaan na siya ng una eh. Sabi nga sa kanya ng coach, di ba, simpi, uli siya, parang tinamaan uli siya, bagsak eh. Habang nag-time out na ganon, di tinawag ng coach ng kabila. Sabi sa kanya, patamaan mo uli doon sa saktan mo uli para matapos na, para manalo ka na. Pero yung bata na nag-train kay Jackie Chan, yun ang kanyang ginawa. Ginawa lang niya yung tama. Alam niyo kung ano nangyari? Nanalo ngayon yung bata. Tapos, si P, ang sabi sa kanya, lumalabang ka para ituro mo yung tama. Yun ang ginawa niya. Nanalo ngayon siya. Alam niyo kung ano nangyari? Kahit yung si P, nabalitaan niya na gano'n niya ang turo sa kanya, gano'n yung kabila, kaya alam mo ang nangyari? Yung coach ng kabila, iniwan siya at pumunta doon kina Jackie Chan. Ganon din ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Diba? Sabi nga, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus, hindi niya sinabing, mali kayo, kundi ginawa ng Panginoong Hesus ito para gawin niya yung tama. At ano nangyari doon sa mga naniwala? Diba? Yun, nabago ang buhay natin. Nabago ang buhay natin ngayon. Dahil naniwala tayo doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, tinan nyo ha, doon niya sa Galatia 6:14, subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki. Ang tanging ipinagmamalaki ko ay ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na sa akin at ako'y patay na sa sanlibutan. Iyon po ang pinakamagandang bunga ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Kaya sinabayubay sa krus, ito na nga po, yung buhay natin ngayon. Kaya nga, yung awit natin kanina, anong sabi? Hindi ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Pwede po bang tingnan ninyo ang inyong mga katabi at sabihin na, hindi ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Kahit ikaw ay nagtataksi at may katabi ka, sabihin mo rin, hindi ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Diba? Kahit sa driver, sabihin mo, hindi ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Kaya mga kapatid, sa umagang ito mga kapatid, alam ko po na nawa po ay napagpala po tayo ng aming mga isinyel sa inyo. At totoo naman, kaya ngayon mga kapatid, ngayong Holy Week na ito mga kapatid, nako, ito po'y celebration para sa atin. Ito'y nagpatunay na dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, tayo'y napalaya sa lahat ng bagay nang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kundi tayo ngayon namumuhay ng may bagong buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Kaya tunay, yan po ang mensahe ng cross, mga kapatid. The finished work of Christ. At tayo ang napagpala, mga kapatid, sa finished work of Christ, mga kapatid. Sabi nga, His pain, our gain. Tayo ang na-blessed, mga kapatid. Tayo ang binagong buhay sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya marapat lamang na siya'y papurihan, pasalamatan, pagdiwang tayo palagian as we commemorate, as we observe this season, Lenten season. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo po'y mag-end up sa Repeat New Song of the Week, composed by Brother Ed Galietes. Thank you, Lord, mga kapatid. God bless po. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord.
puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit, pagsamba, iaalay, iaalay. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit, pagsamba, iaalay, iaalay. Wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. O Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. O Jesus, O Jesus. Second Timothy 2:2.